At ngayong umaga makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Johnny Lois para tayo ay gabayan din sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Good morning, Mr. Lois. Magandang umaga, Jessie. Magandang umaga, Pilipinas. Mr. Lois, simulan na po natin. No? Ngayong araw ng Miyerkules, ano po ba ang aasahan nating magiging kondisyon ng panahon base po sa inyong 5 a.m. weather forecast? Well, wala po tayong ITCC o epekto ng ITCC ngayong araw na to. At ang kumbaga dominant weather system lamang po natin ngayon, ito pong ridge ng high pressure area dito po sa buong Luzon. At easterlies naman po dito sa May, Visayas at Mindanao. So ano po ibig sabihin yan? Buong kapuluan po inaasahang magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong pagulan o pagkulog-pagkidlat lalo na po sa dakong hapon o gabi. So mararanasan lang po natin yung mga afternoon thunderstorms lamang sa mga ilan lugar. Good news po yan mga kababayan, no? Dahil fair weather po ang aasahan natin ngayong araw ng Miyerkules. At syempre, may mga chance pa rin tayo ng mga isolated rain showers or thunderstorms sa hapon o gabi. Mr. Lois, dahil ngayon nga po ay papalapit na tayo sa katapusan ng Mayo, meron po ba nga nagiging pagbabago sa mga nagiging tala ng temperatura, lalo na po kahapon? At idagdag na rin po natin dyan, ano po ba yung forecast heat index natin dito po sa Metro Manila? Syempre, ganun din po sa Metro Cebu at Metro Davao. Okay, naitala po yung pinakamataas sa temperatura sa Tuguegarao City. Nakakuha po tayo ng 38 degrees at kasunod po niyan yung Cabanatuan, 36.8. Sa ISU, bumaba po, 36.1 na lang. Sangli, 35.8. At dito po sa Science Garden, 35. Kung mapapansin po natin, halos lahat ng mga maximum temperature na nakukuha natin sa maraming bahagi ng ating bansa o yung mga synoptic stations natin, kung titingnan po natin nung the last 3 days, talagang pababa po siya. Nagkakaroon na po ng decreasing trend. At alam naman po natin na dahil po sa mga madadalas na yung mga isolated thunderstorms sa hapon na gabi. Ano po ba yung heat index natin na inaasahan dito po sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao? Well, ang mararamdaman nating init dito sa Metro Manila, aabot yan ng hanggang 39.2. At dito naman sa Cebu, 38.5 at sa Metro Davao, mas mababa ng konti, 36.7. At alam natin sa mga susunod pang araw, mas bababa pa ho yan. Ayan, binigyan na po tayo ng assurance ni Mr. Lois na ngayon nga po, pababa na o decreasing na po yung mararanasan nating temperatura. Kaya mag-abang-abang lang po tayo, no? At tiis-tiis muna sa init ng panahon. Mr. Lois, dahil nga po ngayon ay nasa official pa rin tayong hot and dry season at itong prevailing wind system natin ay itong hangin mula sa silangan o yung tinatawag po natin na easterlies. Ito po ba ay may kinalaman sa mga allergies kapag po panahon ng tag-init? Well, malaki po yung epekto nitong hangin, hindi lamang po easterlies, siyempre sa lahat po ng hangin, lalo na po kung yung hangin ay may kasama pa pong dry period, ibig sabihin medyo mahangin tapos mainit. That time po, yung pollen na kung saan nagiging, yan yung kung saan pinanggagalingan po ng ating mga seasonal allergies, yung mga pollen po galing sa halaman, ay nasisinghot po, lalo na po nung mga sensitive dito sa mga ganitong allergy. At mas lalala po ito kung malakas po yung mga paghangin. Ano? Talagang mas maraming pollen ang masisinghot po natin at yun po yung magkakos ng allergy. At ito namang ulan ay ano naman po ito, blessing in disguise naman pagka nagkaroon naman tayo ng pag-ulan. Dahil usually ang ulan cleaning agent yan ng pollution. Lahat po ng mga particles sa air pag umuulan, natatangay po pababa kasama po dyan ng yung sinasabi nating pollen na nagkakos ng allergy. So pagdating ng mga tag-ulan, usually bibihira na lang yung mga allergy, nagkakaroon ng allergy kasi nga konti na lang yung pollen na nasisingot nila dahil natatangay na po ito ng mga ulan. At kung titingnan nyo po pagkatapos ng ulan, ang sarap pong huminga dahil napakasariwa po ng hangin at that time dahil malinis na malinis po yan pagkatapos po ng pag-ulan.
Ayan po mga kababayan, no? Kaya po sa mga may allergies o nakakaranas po ng mga allergies, may good news or may good effect naman po pala itong mga weather system natin katulad nga po ng mga pag-ulan at ganun din yung mga prevailing wind system na umiiral po sa atin sa bansa. At Mr. Lois, ngayon nga po dahil malapit na rin po tayo sa buwan ng Hunyo para po sa awareness ng mga kababayan natin at para rin po mapaghandaan. Ilang bagyo po ba nga asahan nating papasok sa Philippine Area of Responsibility at papaano po ba ang magiging track nito? Well, ang ating forecast para po sa June, magkakaroon po tayo ng 2 hanggang 3 at padami po yan pagpasok po ng July at August. Ngayon, tungkol po naman sa track, usually dumadaan po ang ating bagyo dito po sa Northern Luzon, sa extreme Northern Luzon, pataas. Mas mataas po yung kanyang track, kumbaga. Pero meron din pong instance na kung saan nagkakaroon ng mas mababang track siya, dumadaan dito sa Bicol, nagko-cross ng Central Luzon at lumalabas sa west ng Northern Luzon. So ito po yung track na maaari pong mangyari once na nagkaroon tayo ng bagyo during this month. Ito pong susunod naman itong June. At expect din po natin na once na nagkaroon tayo ng bagyo, definitely matitrigger na po yung onset ng rainy season dahil lalabas po yung habagat. Ayan po mga kababayan, sa mga kababayan po natin na nandito sa may Southern Luzon hanggang sa Northern Luzon po, asahan po natin na ito po yung dadaanan ng mga bagyo na papasok po dito sa atin sa Philippine Area of Responsibility at asahan po natin na merong 2 hanggang 3 bagyo ang maaaring makaapekto po sa bansa. Mr. Lois, panghuling katanungan po, no? Dahil ngayon ay madalas po ang thunderstorms activity at dagdag kaalaman lang po para sa mga manonood natin, ano po ba ang dalang panahon ng mga pagkidlat, pagkulog at maaari po ba nating malaman na kung meron itong mga pag-ulan na dala? Kay Jessie, sa isang ideal na thunderstorm, meron dyan pagkidlat, pagkulog, may kasama pong pag-ulan, and then may kasama po yan na malakas na hangin. So, ideal po yan. Definitely magkakaroon ng pag-ulan. Pero, paano nga naman natin malalaman kung ito'y magdadala ng pag-ulan o makakaranas po tayo ng pag-ulan once na nakakita po tayo ng thunderstorm sa malayo? So, unang-una, para sa aming meteorologist, ginagamit po namin yung weather radar namin. So, doon napipredict namin kung magkakaroon ng thunderstorms doon sa lugar na yon at kung gaano karami yung iuulan. Pero ikaw na isang pangkaraniwan tao lang, paano mo malalaman kung ikaw ay makakaranas ng pag-ulan during thunderstorms? So, ito po yung mga tips natin. Ano po? So, unang-una, pag nakaranas tayo ng malakas na hangin, yung malakas na hangin kasi na yan yung nauuna sa thunderstorms. Ibig sabihin niya, pag nakakaranas kayo ng malakas na hangin, papunta na po sa inyo ng thunderstorms at mga ilang minuto lang ay nahandyan na sa inyo yung thunderstorm at mararanasan nyo ng pag-ulan. Pangalawa po, yung malakas na hangin na yon ay malamig. Kasi po yung hangin na yun ay tinatawag nating downdraft. At downdraft po, dati trigger yan once na nagkaroon na ng mga unti-unting pag-ulan. So, dati trigger ng downdraft, bumababa yung hangin. So, nauuna nga yan, kasama yung hangin tapos yung malamig na temperature. So, ibig sabihin yan, malapit na sa inyo yung thunderstorms. At pangatlo, tingnan po natin yung difference ng kidlat at kulog. Pagka kumidlat, bumilang po kayo ng kung ilang segundo. Say, pagkakidlat, bumilang po kayo, tapos nakakuha kayo ng 15 seconds, tapos saka nyo narinig yung kulog. Ibig sabihin, i-divide po nyo sa 3, malalaman nyo yung distansya nyo sa thunderstorms ay nasa 5 kilometers na lang at papunta na sa inyo. So, doon pa lang, mawawarningan na kayo, uy, magkakaroon ng pag-ulan. Ano po dapat gawin natin? Manatili po sa bahay. Kasi, hindi lamang yung ulan ang mga mararanasan natin, kundi isa pang nakamamatay, yung kidlat. Yun po yung nakakatakot. So, gawin po natin, manatili muna sa bahay hanggang dumaan na po yung thunderstorm. Pagkatapos doon, pwede na po tayong lumabas ng bahay. Safe na po tayo. So yun po yung ating mga tips para po malaman natin kung nakakita po tayo ng thunderstorm sa malayo at malalaman natin kung magkakaroon din ng pag-ulan sa atin sa mga susunod na oras.
Isang magandang kaalaman nga ngayon mula kay Mr. Lois, no? Kung paano nga ba natin malalaman kapag, ano yung mga dalang panahon nitong thunderstorms gaya po ng mga pag-ulan at kung paano nga ba natin malalaman, merong ilang tips gaya po ng malamig na hangin, malakas na hangin at syempre yung distansya po. Kaya paalala din sa atin ni Mr. Lois na kapag ganito na po ang nararanasan natin, manatili na lamang po tayo sa loob ng bahay hanggang sa lumagpas nga po itong mga pagkidlat, pagkulog para tayo po ay laging ligtas. Salamat po Mr. Lois at nakasama nga natin si Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois.